Okay, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel and this is Bigat no. Ito may nakita ulit ako. Si Ed Kaluwag. Ano ba maganda rito? Ano ba maganda panoorin dito kay Sir Ed? Ang daming magaganda rito kay Sir Ed eh. To, Beware of the Unknown. Sige nga, tignan natin to. Namuol sila, namuol lahat dahil sa takot. Tignan. Ano daw? Before watching this video, please be aware that the paranormal investigation inside the house was initiated by the owner who gave explicit permission to Ed Files to document the investigation including interviews with minor and necessary. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa apparition. Magandang araw po sa lahat. Ito po si Ed Kaluwag. Ngayon po ay narito ako sa Rosario Campo para imbestigahan at Nasa doon si Ed, ang ingay kasi nung ano yung aso niya eh. narito ako sa Cavite. Rosario Campo para imbestigahan at cleanse isang bahay na claim nila na mayroong nararamdaman o nagpapakita sa bata. So alamin natin yung totoong storya sa likod nitong mga paramdam. After ng investigation ko, alaman natin totoo ba o hindi kung anong meron nandito. Tara po, samahan niyo po ako. Ito po si Sir Ryan po. Ryan. So, si Sir Ryan po yung kasama sa akin. Sir, bago ako mag-start, alam mo naman tong mga gamit ko, di ba? Napapanood mo. Yes. Ayan yung Dowsing Road. Yes po. Okay. So, ito ay dowsing rod. Ituturo nito kung saan yung merong natawag na concentration of energies. No? May pusa pa oh. Meow. Mula kanina nung papasok ako, somewhere dito sa area na to, mayroon akong nakita na parang tawag doon, mass of energies na parang usok na kulay black dyan sa area na yan. So, hahanapin natin, ipipinpoint natin, and then mamaya, confirm natin kung talaga bang sa kwento, meron ba talagang nakikita dito. So, Ayun, papagalawin na niya yung ano, papahanap na niya yung sa Dowsing Rod. natin sila. So, ipo-point out niya kung nasaan yung concentration of energies. Susundan lang natin siya. So, from here, sir, so ang gagawin natin side to side para huli natin yung area mismo. Okay, so, somewhere dito siya tumuturo dito. Sa lugar na to, no? So, kung dito tayo nakaside, tingnan natin. Yan, dito sa area na yan. So, gawin naman natin pa ganito. Para lang ma-confirm natin kung yung isang direction yung tinuturo. And Ayun, isang direction lang oh, dito lang oh. so far, dito siya ng point. Yan, sir. So, kumbaga, isuswipe lang natin yung area. Yan. Kung dito ako papunta, dito naman siya papunta. Ibig sabihin, yung Baka meron sa pagkain. concentration of energies na nakita ko kanina ay somewhere mula rito sa pinatatayuan ko hanggang dyan sa area na yan. So, gawin natin na circular para ma-pinpoint natin. Okay. So, dito ako. Kung same spot yung tinuturo, more or less, tama. Diba? So, kung circular tayo, ito. Okay, ngayon, based dun sa nakita ko, dito sa area na to yun. Okay. Ngayon, sir, confirm natin. Pag tumapat ako dyan, dapat mag-cross to. Para masabi natin na Nga dyan po dyan talaga yung concentration natin. And
1, 2, 3. So ito. Dito ko siya nakita kanina. And mamaya alamin natin doon sa bata kung talagang may nakikita rin siya dito. Yan. Ito yung spot. So yun yung spot niya. So tingnan mo. Tingnan siya dyan. Ang ingay ng aso. Diyan. Kahit anong gawin natin, turo pa rin siya dyan. And then, pag bumalik tayo, Ayun, ito. Ito yung spot, isa. Hindi lang po yan, meron pa. Meron pa dito. Kasi, yung nakita ko kanina, from here, gumanon siya. Ingay ng aso, tahol ang tahol. Di ko maintindihan, Sir Ed. So that means, nadaanan niya to, meron siyang bakas. Kumbaga ma'am kumbaga sa tao, nakapaa ka, May foot foot. ka, May foot. may footprints ka dyan. Kung saan yung dinaanan mo, yun yung mismo source ng energy mo. So, nalagpas na tayo dito. So, kung saan tayo palapit, mas mapipick up niyo. Yan. Ito sa room. Yan. Ito po sa room. Ayun na yung dowsing rod niya. Yan po. I-turn on ko po yung lights. Sino pong natutulog dito? Yung bata po. Kwarto niya po yan. Pero dito rin po nasama sa amin sa ano. Kwarto rin mga ako na Ay. Sir, ano? Paparamdam ko sa iyo yung ano, paparamdam ko sa iyo. Okay? Tingnan mo, sir. Tingnan mo yung goosebumps dito sa lugar. Bakit ito mismo? No? Bakit itong kwarto na to? Kasi, May aircon. since ito yung room ng bata, dito nabubuo yung Yung lahat ng imagination niya. niya. Oh. Dito. Okay? Po ka, sir. Po ka lang. Skeptic ka ba, sir? Okay lang sa akin. Ako, mas gusto ko yung skeptic eh. Kasi para at least alam po natin yung ano eh. Kumbaga, yung reality, imagination, at yung talagang truth about paranormal. Okay? So, sir, ngayon, habang nakadilat ka, anong pakiramdam? Medyo parang bumigat po. Mabigat. Okay. Ngayon, sir, pag tinouch kita, pikit ka. Pag tinatch kita, yari ka. Then, lahat ng biglang magpa-flash sa mind mo, tandaan mo, no? Yes po. Pero, wag mo muna sasabihin. Tapos, sasabihin ko, o confirm mo kung tama. Yes, Parehas yes, lang po. tayo ng tama. Yes. Okay. Kasi pansin mo, bumigat yung pakaramdam dito sa loob. Okay? Pikit, sir. Ay, may kiniklis na naman si Sir Ed, oh. Okay. May nakita ka, sir? Ang dami ah. Ano yun, Estes method? Anong pakiramdam, sir, habang nakapikit na yan? Mabigat. Tapos, May mga flashes meron of images. po. Okay. Ayan. Tilat ka, sir. Nakita mo, naiba yung lugar. Parang naiba yung paligid, no? Parang ano, ang dilim po. Oo, tsaka mukhang hindi siya room. Opo. Tama? May nakita kang nakatayo. Meron. Nakapikit ka eh. May nakita mo nakatayo, Sir Ed eh. Ilan? Madami po eh. Tapos parang May consistent. 3. hindi ko po maano kung ilan. Pero mayroong image na nakatayo, Opo, meron diba? po. Sa harapan mo.
Hey. Tapos, may napansin lang ano, yung parang ganyan yung paligid. Opo, yun nga Parang po. umiikot. Opo, yun nga po. Ayun nga. Di ba? Para siyang, alam mo yung parang, yung sa perya. Opo, yun nga po. Yun, Umiikot pero yung paligid, Ba't nakangiti ka? parang paulit-ulit na nakikita mo yung nakatayo. yun. Di ba? Oo, yun nga po. Inaikot. Yan mismo. Nakangiti pa si Kuya, oh. So, pansinin mo sir, tas may parang mga shadow na Opo, dumadaan. ayun mismo. Mismong nakikita mo sir, isa yun yung projection ng imagination ng bata dito. So sir, yung nagpo-project sa mind niya na nakikita mo, yun na ngayon yung nagiging image ng room. Kasi sabi rin po nung bata na nag-iiba nga daw po yung setup ng room. Kaya nga, Yun po yung sabi niya. na iba yung room eh. Opo, Kasi na, sinasabi niya. kanina nung pumikit ako, tinignan ko yung room, iba na, hindi na siya room. Opo. So, ito po yung magiging problema pa lang to, sir, ha? Dahil dun sa nangyayari, sa ginagawa po ng bata, makakapag-create ka ng portal, lagusan. Kasi, naiiba mo na yung settings. Naiiba na. Pansin mo, sir, kanina, may nakatayo dito na image na kulay itim. Tapos, gumaganyan ngayon yung room. Yung paligid. Ang galing mag-explain ni ano, no? Sir Ed. Parang mabigat na umiikot. So, ito parang gumaganyan po. May iba. Tawag dun is nagsiship. Nagpapalit na siya ng itsura. Which is, hindi po maganda. Saka isa pa, dapat ito pong mirror. Hindi po dapat nakapwesto dyan. Bakit? Yung mali yung ano ng salamin. Dapat po itong mirror ay may takip. Tatakpan po yung mirror. Or, Kasi pag hindi po yan natakpan, yan po yung magiging lagusan. or pwedeng i-change po ng position or tatakpan lang po talaga. So far sir, mas dapat dito takpan. Kasi kung Takpan. ililipat mo ng position, mas tatapat sa room, sa pinto. Okay. Or much better na alisin po. Much better sana. Na alisin po. Ito yung isa sa mahirap na problema sir, solusyonan. Kasi yung nandito is creation ng bata. Opo. Hindi ito real life entities na nandito na talaga. Ginawa lang ng bata to. May nagagawa bang multo? Pero malalim na po. Malalim na kasi napapagalaw na po niya yung room. Naiiba na niya yung settings. Ibig sabihin po nun, malalim na yung napupuntahan ng imagination. Hindi na siya So nakakapag-create na po siya ng sariling monster ng multo. Ano siya po yung gumawa? Apo. Well, sa ganung proseso po, nakaka-invite na talaga siya ng totoo. Which is yung shadow figure kanina na pumunta dito is malamang po na-invite na niya yon. Lumabas na yon galing dito sa created niyang environment. Ma'am, ang worry ko, yung bata ba mayroon ng mga iniingatan na like mga laruan na creepy? May mga ganun na ba siya? Laruan na creepy. Nakakatakot po na. Nakakatakot na laruan or mayroon na ba siyang mga iniingatan na gano'n? Tapos sabi niyo kasi, nabanggit niyo, nagdadala na siya ng asin. Opo. So that means, meron siyang parang ganito. Nagkikreate siya ng multo, pero alam din niya sa mind niya kung ano yung gagamitin niya sana na pangontra, panlaban. So siya rin po yung nagkikreate ng way para labanan ito. Problema, hindi po mangyayari yung ganon kasi hindi po aalis yun kasi siya din po yun, sa kanya rin galing eh. So parang nagro-roleplay lang sila. Ngayon sir, tinan mo, nabago na yung pakiramdam, na iba na.
gumaan na kasi na-absorb na natin. Pero pag once nagstay ulit yung bata dyan, nagstay ulit, bibigat ulit yung environment. Pabalik po sa dati. Hindi po siya ano eh. Tapos saan po yung likod? Ay, likod po, doon po. Ang sinasabi? Wato po, nakita mo kakapit ano. Wala siguro doon. Ito po ba? Si Sir Ed din explain talaga niya yung kung nasan yung ano entity ano, tsaka yung kung ano uring entity. Legit talaga Sir Ed. Sa mga hindi pa naniniwala kay Sir Ed, ewan ko na lang sa inyo ha. Alam ko ginagago lang talaga si Sir Ed ni Jessica pero legit na paranormal yan. Mas legit pa yan kila kay Stargazer, promise. Po, sir. Pasok. Hindi bias ha, hindi ako bias, idol, porket idol ko to si Sir Ed. Legit to si Sir Ed. Kahit sinong vlogger na paranormal, tanungin nyo legit to si Sir Ed. Promise. Kayo bukan po. Kahit sinong vlogger na paranormal ng content. Kahit nga si Busrino natatakot i-collab to si Sir Ed kasi alam niya espiritista talaga to eh. Ang bigat. Yan po, sir. Kita mo, lagi siyang kakolab nila Aga si Ching, nila Just Clint, nila Zarkaro, si Master Gala. Oh, legit talaga to Sir Ed. Sa bintana. Mabigat dito. Ganyan talaga pag may third eye talaga eh, no? Bata pa lang may third eye na to si Sir Ed eh. Dito Ako di naman ako expert sa mga multo-multo na yan, pero sa mga nakikita ko sa mga vlogger eh. Hindi nila ginagawa for the views si Sir Ed eh. Tapos yung mga tinuturo pa ni Sir Ed na tungkol sa mga gamit-gamit, ina-apply din nila sa mga paranormal ano nila. po mismo. Ano po yung kabila nito? Yan po, madaan po yan eh. Ay, may screen, may nabubuk, naka-screen na po. Ano po yung pinakalikod nito? To kasi si Jessica, ginawa lang katatawanan to si Sir Ed eh. Meron po dyan bahay na abandonado. Yan po. Tapos may dyan po yung pinaputo namin puno ng sampalo. Ito ma'am, hindi na natin mapupuntahan to. Yan. Makakapunta ba tayo dito ma'am? Makakapunta po doon po sa likod. Saan Ilalabas po po. ang daan? Lagay niya, pwede rito. Kasi Nagtuturo ko sa kanya yung kwarto na may computer. Tapos naglalaro yun ng mga ano yun. Minsan yung mga nakakatakot na laro. Horror yun. Yun yung ano. lagi po inaano niya, sir. Pag daw po siya pumunta rito sa dito, pag sumilip siya, may nakikita siyang mata. Tapos gagawin niya po, huwag po ng ano. Pero As in, yun po ang kanyang lami. Sige. actually, ako itong bahay po, wala talaga. Ang linis eh. Ayos po eh. Wala. Malinis po. Kumbaga, wala po yung bahay mismo eh. Kaya pansinin niyo ma'am, ang mangyayari dyan, kung saan nag-stay yung bata, kung saan madalas yung bata, doon meron. Kumbaga na magnet po. Opo. Kasi yun mismo yung ano eh. Siya mismo yung creation niya, yung isip niya, doon nalalagay. So mamaya, ano ma'am, interviewin natin Apo. para makausap natin. Tapos, ngayon, pansinin niyo po mama, yung babanggitin niya, ipatay kagaya kanina, sabi ko, di ba ang tanong ko, kailan mo ba sila nakikita? Pag gabi. Ayun, sasabi sa inyo. Ang gabi. sir, na- Pero, kung yun ay natural entity, dapat hindi lang gabi. Kahit umaga. Umaga, tanghali, gabi, kasi nasa loob eh, territorial po. Yun, gabi niya lang nakikita, meaning, yun yung time na kinatatakutan eh. Diba ang tao, pag sumapit na yung dilim, meron ng fear, Okay, tamo, galing mag-explain. may takot na. So, doon lumalakas yun, imagination niya pag dumidilim na. At, may tawag po doon eh, kung bakit siya kumukuha na ng mga gamit na pangontra, na ang akala niya pangontra o alam niya pangontra, kaya siya kumukuha kasi, eto na yung time na ano, nababago naman po yung perspective niya. This time, siya na po yung lalaban.
Ganon. Dati, nagpapakita lang sa kanya, ngayon gusto niya, Labanan. siya na yung lalaban. Which is, eventually, wala ka namang lalabanan kasi ikaw din yung nag-create nun. Ngayon, ano po yung connection? Bakit nagbabago yung mood, ng ugali? Kasi po, yung lahat ng nakikreate niya is negative. Negative energies po yun, negative vibration. So, low vibration po yun. Low frequency. Ibig sabihin, nandun yung energy ng lungkot, ng galit, ng takot. So, pag yan nagsama-sama, pag binoise out mo, hindi normal na salita. Alam na po namin. Ganun po yung nangyayari. Kaya, napaka simple po yung problema. Hindi po yung bahay. Yung bata po. Same as yung isang case namin. Nakahandle na Iba rin po yung- kayo ng ganito before. Iba naman, halos same case po ito. Ang kaibahan lang po yun, adult na, medyo tanda. Yung 10 years old po lang. Yan 10 years old. Yan po ang mas malakas Nag-umpisa na po yan, kaibahan. sir, na Pagbata talaga eh, no? o October po yun. Nag-umpisa ng ganyan. Pagkagaling po sa school, nagkaroon na po yan ng ganyan, panic attack. Bakit po siya nag-panic attack, nagsimula? Ano po, lumaban po siya ng Rubik's, yung Rubik's Cube. Opo, siya rin po kinakabahan mabuti. Mhm. Opo, yun po, pag-uwi po dito, pagdating po ng gabi, Ayun. Kier, diba? Kier, pagdating po ng So gabi. negative emotions po yun. Dahil yung fear niya, yung takot niya, yung kaba niya, negative emotions, tapos nag-trigger na yun. So nakakreate siya ngayon ng bagay na kakatakutan niya. Tsaka lagi pong pinanonood, sir, lagi pong nakakatakot. Apo. Lahat po ng pinanonood kami, sa school, wag naman ganyan. Yung masaya, bakit lagi nakakatakot? Nakakatakot. Lagi nakakatakot ang pinanonood sa inyo. Kay puro Apo. Nanonood din ng KMJS yung bata. Kaya po sa akin, sa sa vlog ko, pinapaliwanag ko, na-explain ko kasi ayaw kong mag-create ng takot eh. Although, totoong may nakakatakot, totoong may mga nangyayari, kaya lang, hindi naman natin dapat katakutan lahat. So itong sa inyo, ito pong sa inyo, kagaya niya dito, tinan nyo, wala. wala po. Wala. Wala po. Doon lang din ako ipo-point out sa loob. Yung dun po. Doon lang din, tingnan nyo po. Oh. Doon lang din. At dito, doon lang din po. Babalik lang tayo doon. Sa kwarto. So, yun lang yung tatanggalin natin. Yung kwarto. Ito po, sir, wala na po. Wala po. Sa kwarto. po siya Ma-I love you pa kay Sir Ed. Idol niyo talaga. Doon din. Alin pong kwarto, ma'am? Andun po, sir, ang kwarto niyan. Yung po tinuturo ko sa inyo. Balik po tayong ganyan, sir. O baka mo po. Sir. Yung bata. Ingay nung aso talaga. Andun na asan ba? Diyan, dito rin po. Kaninong kwarto po ito? Ito sa amin ng tatlo din. Sa inyo po ito. Pero sinasabi niya meron siya nakikita dito. Hindi po. Okay lang po. May aso din po ako sa bahay. Tingnan niyo, wala naman, ma'am. Oh. Wala po. Sir, doon po, sir. Wala po. Diyan po, sir. Diyan sa kaliwa po. Wala po, ma'am. Oh. Ano lang talaga yun? Eto, ma'am, oh. Wala na. Pero, dito sa part na to, meron lang yung kilabot. Bakit? Kasi yung fear, yung takot niya. Shit. Sabi ni Colleen eh, dyan nga, dyan yung may nakatayo. Dyan. Dito po, wala naman. Ayan, gaganyan namin. Pero gaganyan. Ganun pa rin, sir. Laging, ayan, Ito yun po. ano. Yes, yun nga. Hindi ka, sir, dito. Tayo ka dito. Ngayon. Tignan mo yung Sige, sir. Ngayon, sir, pikit ulit, ha. 1, 2, 3. Anong gagawin ni Sir Ed dyan sa lalaki?
Anong pakaramdam ngayon? Anong pakaramdam, sir, sa spot na yan? Medyo mabigat na. Bumibigat. Bumibigat. Kasi yan po yung takot, yung energy ng fear. Sige, sir, alis ka muna dyan. Tatanggalin ko, sir, ha? Kasi dapat yan, sir. Alam mo. Pero hindi lang siya nagre-register. Ibig sabihin, ano lang po ito, hindi siya totoong entities. Energy lang, fear lang po ito. Energy of fear. Sige, sir, balik ka dito. Tingnan mo kung same yung pakaramdam kanina. Karamdaman mo ulit. Same pa ba? Hmm. Wala na. Ano? Wala na. Wala po eh. Hindi po siya ano. Wala. Fear na create din ulit ng bata. Apo. Yung bata po mismo yung ano. Kasi ma'am, ganito, kahit naman po saan tumingin yung bata, pag gusto niya nang makakakita po yun. Kumbaga parang from imagination to reality. Projection na po niya yung ng mind niya yun. Kumbaga parang projector lang po. Kung saan mo itutok, doon meron. Kasi yung lahat po nung entities, nung multo, nung ano, nandito na sa isip niya. So kung saan niya po gusto i-project yan, makita, doon niya Kumbaga, pag makikita. sinabi niya po gusto ko magkaroon doon, magkakaroon. Ganito po, halimbawa, ako yung bata, nakahiga ako dyan, nakaramdam ako ng takot. That moment na nakaramdam ako ng takot, bigla akong tumingin dito. Yung kinatatakutan ko, makikita ko na dito. Yun nga po. Yung sinasabi niya nga po. Hello po, TVA lang yung pagkakaroon. Dito siya makakakita ngayon. Ngayon, kung kunwari, doon naman ako tumingin, doon ko rin makikita yon. Kahit saan, kung saan ko gusto makita. Doon niya makikita. Kasi, nandito po galing yon. Hindi naman talaga totoong nag-e-exist yun dito. Ang galing mag-explain talaga ni Sir Ed. Legit. Kumbaga, wala po dito yun. Wala talaga siya dito. Kung sa bagay, teacher to si Sir Ed eh. Opo, kasi kung meron lang dito, kung talaga pong, Imagination niya lang namin. kung totoo pong meron, tas kayo po yung nandito, sigurado po ako sa inyo, bibigat po ang pakiramdam ninyo. Bibigat po yan. Habang may nag-stay po dito ng entities. Mabigat po yan sa pakiramdam. And eventually, magkakasakit kayo. Yun po yung epekto. Eh, wala po eh. Kaya, ayun ma'am, during interview natin yung bata. Para lang, unti-unti natin paliwanag sa kanya. Na, during, parang kaya natin ma'am sinama. Kasi, para hindi niya madinig. Kasi maglalaban sa isip niya yun. Kung tatalo ngayon sa isip niya, hindi yan papayag ma'am na hindi totoo yung nakikita niya. Opo. May Hindi ko sungay daw papapayag. sa lagi may sungay. Diyan, nakikita niya. Si ibig niya. Satan mo, nakikita mo dyan. May iganyan lang, may iganyan. Papa. Pero gagawin natin ma'am, Siya matatanggal lang, meron lang. gagawin ko po, mamaya siya isasama ko. Kung saan yung pinuntahan natin na spot, na sabi niya may nakikita siya, pupuntahan namin. Tsaka ko sabihin sa kanya, wala yan, wala dyan. Ayun, kahit Kumbaga, yung word niya against mine. para kung mawala sa Para lang po maklear sa kanya. Kasi, hindi po papayag yan pag kayo ang nagsabi na wala. Sabi niya wala. Hindi po papayag yan. Ikukontrahin niya po na meron Contrary talaga. kasi siya yung nagpo-project eh. Yeah, yun nga. Hindi naman po niya maililipat sa inyo. Pero ako, kaya ko po, kung meron talaga dito, kaya ko po ipakita sa inyo. Kasi wala eh. Sir, wala ako talaga. Okay, kakat ko muna to guys at alam na rin mahaba tong video na to. Ikakat ko na rin to muna. Tapos mamaya tutuloy na lang natin. Sa lahat na nagustuhan tong part 1 ng reaction video natin kay Sir Ed sa isang bahay sa Rosario, Cavite, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe dahil tutuloy pa natin to at dyan lang kayo. Rolling cam. Check mic. Tara
naman may kumalabog sa